Basta na lang kay output gikan diri. Ang di ko kabalo sa output check. Pero, sige lang. Pag i-balance ako yung kuan. Dira ba? Dira. Bulig na na. Ah, okay, thank you. Hmm. 57. Ang what? Kabalo sa isa tapat niyo. Pero wala pa sa diri stay. Dili ano siya nag-stay. Kailan mo siya DPS.
Check mo sa audio.
Meg, tuwa ka sa ubos, Meg. Wala kang set up diha.
sa mente. Wala. Wala mo ko kaayo. Konti mo ba dito? Extension na lang. Try mo sa kaya minang mo ko kaayo gaan. Wala taas-taas na nga. Wala sa everything. Wala. Okay, environment na. Ah? Oh. Ha? Ganito eh. Gusto ko ganito dito. Balik na. Tumoto, kanya ka na siya, converter. Di ba ang PC ng pagpapasak sa kanan niya? Pero kulay kayo. Gusto ko na ito. Payment ako mo. Kailangan mo kayo Payment. alam mo ito. Sa mga sa ganito. Try na ito. Yan, charger. Lubat. Hindi. Buto. Try daw. Try daw. Try. Dati ka, anong program device? Sick output. Headphones.
Same nga. Morning. Or kanin. Ay, kanin. Bakit? Take things. Wait. Lo. 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 Ni. Mali. Di ako ano eh. Sama sa pamilya ni Jesus. Wala ko ang unsang klaseng Lo. Lo. Ay, mga di ako. isugo. Ano, ganyan pa. Usa ka butar ang tuo sa buhay ni Jesus para sa atin. That's one thing. We believe what Jesus did for us. But it's another thing Basta to po din. believe, to feel sa mata Ingit ang the moment you believe in Jesus Christ. Doon. One thing sa pagbuhat ni Jesus para ka natin. Balik-balik na ito na sa sila pang pagbuhat. Ibuhat ni Jesus para ka nato namatay sila, gilubong, labanhaw, para sa mga sila. Ang kapitadong kapatid. So, naunsa ka, what happened to you? Kung ito ka, makala ang bibuhat ni Jesus para ka natin. The thing is, mapupunta na, sa'yo na ang mga sila. Nalito ang tawag ng sintaksi, naluwas na ito. Amen. Kaya ang bibuhan, ako sa mga aking ito, I hope na ako na-remember, na-realize, hindi na kami dapat na Sabado siya dapat pa. na tutuuhan, pinaagi sa Mismo pagkatuo, sa sa video. buhat ng Jesus, para na Mismo sa video, babado para siya. matalong lihat sa Diyos. We are made Ah, wala right pa. with God. Hindi lang sa yun. Ano ko balong saan? According to the scripture, when we believe in what Jesus did for us, nahimo na usab ka sa mga Kristo. Hindi na siya Init i-alis. kahit din mo. Ipanikabutan na ito na dito ka nasama ni Kristo. When we believe what Jesus did on the cross for us, we also are the institutions for people like Jesus Christ, people like Christ. Yun ang pala nila. Pero ano, doon lang ko kayo. If you have read Gagalina sa Nag-mic. Marshall ng mic. Hello? Lo. sa Romans chapter 6, verses 4 to 11, it's being clarified by the apostle kung kinsa na ka May. When you talk about we become united with Christ in his death and his resurrection. So bukas sa Pagsuon, there's already a change that's happening in us. Giving Ano yung microphone? Microphone na lang ba? Ano yung pag-out?
dapat ang usa ka Kristohanon mabautismuhan. That's another term, bunyag, bautismo. It's already showing to the world, showing to the people nga patay na ko diha kang Kristo ug buhi na nabanhaw ko diha saya. Mo na importante nga dili wisik-wisik. Ang bautismo, ang pagbunyag, dili wisik-wisik kay dili na mao ang tinuod na pagbunyag. Ang tinuod na pagbunyag kinanglan malublob ka kay kana nagapakita nga namatay ka sama ni Jesus, unya paghaw-as sa tubig kana nagapamatuod nga nabanhaw na sab ka diha kang Jesus. And this is what Paul is saying. Muna importante kaayo ang baptism. Usay we take that so lightly. Ano lang baptism, gamag seremonyas lang. Klaro kayong giingon ni Paul. Sa pagbunyag kanato, we were buried. Sabay ta sa paglubong diha kang Kristo ug miambit sa iyang kamatayon aron nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom kita sab miambit ana. And with that, I hope we will realize kung unsa ka importante for us to be baptized. What I mean, dili wisik-wisik sama sa kong giingon. Unsang klaseng baptize, dapat walay lain. Murag mangutana ko unsay klaseng lublob. Lublob gani. Baptism is to be immersed. And therefore, this is what Paul is saying, na aduna po'y bag-ong kinabuhi. The moment you rise from the water, it shows to the world nga, I am already a new creation, a new man. Kana ba akong gipangutan na, ginatuuhan mo ba na igsuon? The moment you were baptized, nituo ka ba nga? The moment you were immersed in water, nisabay ka sa pagkamatay ni Jesus? The moment you rise from the water, aduna na bag-ong kinabuhi sa emuha, gihatag sa emuha. Do you believe that? Kana ang unang nga butang nga giingon ni Pablo. Let's continue in verses 5 to 7. Ingon siya, kay kun mahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan og makasasala nga pagkatawo gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Verse 7. Kay wala na gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. What Paul is saying here, wala ba siya giingon nga maningkamot ka, nga mabuhi. The truth here, Paul is just simply saying, patay ka na. When you were crucified with Christ, when you were buried with Christ, the moment you were baptized, you're already dead to sin. And therefore, wala na gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. So ikaduha nga igsuon, kinahanglan nato atong masayran ang atong identity diha kang Kristo. Of course, we are identified with Him through our baptism. We are also identified with Christ sa ato ang kabag-uhan, sa atong transformation. Ang pangutana, giunsa to pag-transform, pastora? Klaro gid kay gingon ni Pablo, duha ra ka butang, namatay ka o nabuhi ka. Do you believe that you died and then you are alive again? Kana man ang butang nga pangutanon. Dapat pangutanon mong gituhan mo na. This is my explanation. Nakita ba mo ng tao nga maingon siya, babae siya? Apan when you look at that person, lucky man. Pero gatuo siya nga babae siya. Mauna nga magsani niya siya pag babae. Nga naman kay iyang ginatuuhan nga babae siya. Pero ikaw nga mutanaw siya lalaki man. The same way, if you believe that you are already dead in Christ, and then you are alive when He is resurrected, buot pasabot ang imong kinabuhi, kay kana man imong ginatuuhan na patay ka na sa sala, wala na to karaang kinabuhi, nalansang na to, I live a new life already. Apan, maingon gihapon ang Kristohano na, maingon, tao lang manggod ko, pastora. Mauna siya, ang rason nga, adlaw-adlaw, makasala, kay tao lang makasala, gid ko, maun jud, makasala jud, because that's what you believe. Just like that man who believes he is a woman. Adlaw-adlaw, ginatuhan siya, babae daw siya.
Mo na nga maglihok siya, babae pod. Magsanina, babae pod. Kay mo man yang gituuhan. That's what I'm saying. How you live your life, nagabase na siya sa kung unsa imong gituuhan. Mituo ka ba that you were crucified with Christ? Kato imong karaang kinabuhi, patay na to. Ituuhan mo ba na? O kana imong kinabuhi karon is a new life God has given you. Dili ka moingon nga maning kamot ka mabag-o. You cannot. The Word of God already tells us you are changed, you are transformed. You are being transformed. I'm not saying ma-perfect dayon ta. That's why amazing kay si Pablo. Muna ang doktrina, pila ka chapters, 11 chapters sa Romans. Dito pa siya nag-ingon sa chapter 12, pipila na lang ka chapters ang nabilin, unsaon pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon. Because para kang Pablo, importante nga masayran nimo unsa imong gituuhan, kinsa ka ba o isip usa ka Kristohanon. Kay diha makit-an sa imong kinabuhi what you truly believe. So una, do you really believe your identity is when you were baptized? It's shared with Christ. And the moment you are changed, your identity is also like Christ, who is being changed through His death and resurrection. Usa ka example diri, actually, ang word nga gigamit ni Pablo diri, kanang pagkahiusa, dili kayo sa simple lang sa Bisaya, no, nahiusa. Pero actually, ang original word ana, kanang graft, gigraft yan eh. Gigraft ang tanom. Ambot lang, usa man na siya sa Bisaya. Kana, I don't know what's the term. Kanang putlo na isa ka tanom, no, putlo nimo. Kunya naay kalaing sanga nga itanom dito, i-graft together nang ginabot itanom pud sa ilubong. The moment that plant katong imong gisumpay mag-grow, dili na sila separate branches. They are already one. That's actually the word that Paul used, to graft. So moupod ang giingon ni Jesus, I am the vine, you are the branches. It's important for you to understand, dili na ka-separate kang Christ, dili ka nga ako si Lois, si Jesus. We are already united. And that's why, muingon ta nga, Christ in me, I live in Christ, I live for the Lord, Christ is in me. Because we are already united, we are grafted into the vine. And therefore, ang bunga dapat nga mugawa sa atua, dili na siya nga bunga ni Lois. Kaya nag-graft naman ko sa vine, it should be the bunga of Christ. Kana ba? Do you believe? Gatuo ka ba? The moment you become a Christian is already you become one with the Lord. And therefore, the change that's happening in you, it's not you, dili ikaw ang nagapaningkamot, but it's because you are becoming one with Christ. Ingon pud siya diri sa katong katapusan na verses. Dili man gud kaayo klaro sa Bisaya. But the word being used in verse 7, he who has died has been freed from sin. Ang diri sa Bisaya, kay wala nay gahum ang sala ngadto sa tawo nga patay na. Dili kayo siya emphasize. But the word there being used, free, kanang naanay kagawasan, no? Dili actually kagawasan. But the word being used there is justified. How Paul used the term, different, na importante kayong magtuon yun sa pulong sa Dios, mga igsuon. Okay, sometimes we easily just take, okay, patay na ang kaugalingon, but it's very clear, according kang Paul, in verse 7, kung namatay na ka, you are no longer slaves to sin, because, ingon diya sa verse 6, sin, this body of sin is done away with. Bot pasabot, dili na ta mga ulipon sa sala. And therefore, we have been freed. We are justified. Sa Roman law, ang balaod sa ilaha, sa mga, I believe, bisan sa ato karon. But sa ilahang panahon, naa sila'y balaod nga, kung patay na ka, tanan nimong mga utang, bayad na. No? The moment you are already dead, tanan na imong utang, you are already, syempre, kay patay na good. So, parang pagbayad. Sa tuwa karon kinapa may bana no, napay asawa. But that was actually clear in the Roman law. The moment you're already dead, wala na kay utang, wala na kay obligasyon, wala na tanan.
And that's what Paul used. The term, the moment he said, you're dead, and therefore you are freed. You are totally free. You are justified by the law. According to the law, wa na kay bayran. It's just so clear. The thing is, do we truly believe this? Gawas nun nakasasala, igsuon. Dili ka mo ingon, ay taor, magyabo ko pasala, makasala naman gyab. Giingon na kay sa pulong sa Ginoo, gawas nun na ka. Ang problema, wala guro nimo gituuhan na. And that's why you continue to live in sin because, ay taor man ko, ay makasala na gihapon. You are just going against what the Word of God tells us. And mo ni ang giingon ni Pablo, diri sa verses 8 to 10. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Paul is saying, the moment Jesus died, wala na siya namatay usab. He continues living, and that's why he becomes our first fruit. Kung kita nagatuo kang Jesus, inana sabta, when we die, one time, when we are alive, we will no longer die. When we are resurrected, we will no longer die. What Paul is giving emphasis here, I hope atong ma-realize kung unsa ka powerful na ba. I think na-explain na nako ni before when I explain the power of resurrection. Diha gi-display sa Dios kung unsa gyud siya ka-powerful. Kung makakita ta nga powerful ang usa ka tawo, kung kaya niya buhaton ang usa ka butang nga walay kalaban, makayong ka-powerful siya. Pero kung palibutan siya og daghan kaayong kalaban, kaya gihapon niyang pildihon tanan. Diha gid ka makaingon niya, kana siya ang pinaka-powerful. Jesus actually did that. When Jesus died on the cross, that was the greatest display of God's power when He rose from the dead. Nganuman tanan gahom sa yawa, tanan gahom sa impyerno, they were there to truly put Jesus to death and kanang going against tanan gud sala sa tibuok kalibutan, even sala nato antud karon, they were all being carried on that cross. Imagine how powerful that is. When Jesus died, murag yung makisip sa mga isip ni Satan, pildi na gid siya kay tanan gud sala, all is in him. And he died, yet he rose from the dead on the third day. Kana nga gahom igsuon ba nga naa kang Kristo, according to the word of God, is also in you, in us. Kung kana nagbanhaw kang Jesus, that power to defeat all the demons and all the forces of darkness is in us. Ngano makaingon pamanta ay dili gid ko sara pildi na pud ko karong adlaw. Wala na pud na ano na pud ko sa kaaway. You have to remember how powerful that power is through the Holy Spirit in us to live a life that is holy and righteous. And this is what Paul is saying. Kung aduna tay paglaom diha kang Kristo Jesus, and we remember and believe He already rose from the dead, and He's not going to die again, we too should be like Him. And verse 11, sa katapusan, ingon si Pablo, busa, isipa, ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Klaro kayo ang giingon ni Pablo, no? Isipa lang, isipa. Remember. Ayaw pa, ingon niya, paningkamuti nga, mahimo ka ni Kristo, masama ka ni Kristo, pag binutan yun, that's not what he's trying to say. He is saying, isipa ba? Think. You're already dead. The moment you believe in Christ, you're already dead. However, you are alive. Mauna nga moingon ta, dili ka matug langit kung dili ka born again. Kay kung
dili ka born again, you remain dead. You cannot do anything. And this is what Paul is saying. It's so clear how what we believe, kung unsa atong gituuhan, will form the kind of life we live. Just like what I've said kaganina, si Satan, ang gusto gid niya is libugon ta sa atong identity ba? Satan wants to confuse us who we truly are. Kinsa gyud diay ka. Tama sa katong lalaki nga isip niya sa iyang kaugalingon babae siya. Kanang ginabuhat ni Satan karon, sabi sa dili lang man kana, napoy babae, isip niya lalaki siya. Napoy ubang tawo, isip niya iro siya. Diba? Makita ninyo napoy uban, isip niya nga bata pa siya, nga 40 years old naman. This kind of confusion, it's really from the enemy. And, mapansin ninyo, kini nga mga tawo nga nagaisip that way, bisag tigulang na siya, isip niya, bata pa gihapon siya, mo na nga okay lang sa iya, magkarelasyon o mga minor di edad. Because of that kind of thinking, nga wala na bag-o ba? The way po sa usa ka Kristohanon, kung magsigi kag balik-balik sa imong kaugalingon, wala, huyang yun kay ko, pastor, huyang yun. You will continue to be weak. Hantun mo balik si Jesus, ingon ana, agyapon ka. But the moment you change the way you think, wala, patay na to. I'm already new. The resurrection, the power of resurrection in Christ also is in me. Therefore, I live a new life already. And with that, kabalo ka, mo itong giingon ni Pablo in Galatians chapter 2 verse 20. Sayon kaya siya iingon sa English, pero in Bisaya also very meaningful. Ingon ni Pablo, gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus, busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanako. Ug kining kinabuhi karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Makatingala ka ngano na may mga Kristohanon jud na kuyaw kayo dasig gid kaayo sa ilang pagpangalagan nga willing kaayo ihatag ang tanan, malipayon gihapon bisag daghang problema, kasabot sila kung unsa ilang gituuhan. Ngano na amay mo ingong kang Kristohanon pero pildi gihapon adlaw-adlaw makasala, naa gihapon yung mga problema di kabalo malipay, di gihapon makapasaylo, ngano man tungod sa gituuhan. Di ginaho kaya lisod kayo magpasaylo pastora. Mujo na. Hantod mamatay ka, inaana gid imong gituuhan, that will still be the same. But if you change and you speak, this is no longer me. Christ in me. Day by day, the Lord is going to show us how to live our life. It has to change first the way and what we believe. Kana ang pulong sa Dios para kanato karong kabuntag. Pag-ampo kita. Heavenly Father, Ginoo, daghang salamat sa makausapa. Sa pagpahinumdum mo nga kami patay na sa among karaang kinabuhi diha kang Kristo. And that we are already born again. We are resurrected with Christ the moment we confess our faith in the Lord Jesus. The moment we identified ourselves to be baptized just the way Christ died, was buried, and is alive. Lord, kami nagatuo nga ang kabag-uhan nagikan sa amuang ginasaligan o ginatuuhan, and that is Jesus Christ alone. Sama sa giingon sa imuhang pulong o Dios, remind us every day, pahinumdumi kami who we truly are as Christian. Kami nga mga Kristohanon, wala nagabase among kinabuhi, what we feel, what we experience, but we base our lives according to what we truly believe. And Lord, salamat kaayo sa imuhang pagpahinumdum kanamo karong kabuntagon. Help us to truly live a life that is holy and righteous, transformed like Christ. This we pray. Amen.
karon, let us prepare ourselves to participate in the Lord's Supper. According to the Word of God, ingon sa pulong sa Dios, kaysa matagkaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas sa ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa sapan ug mainom gikan sa kupa. Let's come to God and pray for these elements and bisan sa atong kaugalingon. The Lord has already made us right, and the Lord shall make us realize kung unsa kinsa kita diha sa Dios. Let's come to God in prayer. Loving Father, once again, Ginoo, niya kami karon nagkahiusa aron sa paghinumdom sa kamatayon ni Jesus, even sa iyang pagkabanhaw. As we partake of the bread and drink of the cup, Ginoo, among ginadeklara kung unsa ang among gituuhan, that we are already dead and crucified with Christ. And dili na kini ang amo ang kinabuhi, but that He, Christ in us, living in us through your Holy Spirit. Napangin kami, O Diyos, that what we believe will be remembered day by day. Ug sa among pagsangyaw, kita sab sa among kinabuhi. Please we pray. Amen.
Let us raise the bread. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Let us partake. Let us lift the cup. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Let us drink. Puta. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you for this opportunity, this privilege, O God, na kami magkahiusa. Isip usa ka lawas ni Kristo. We are one in the body of Christ, and therefore we are here to declare what you have done for us, O Jesus. Therefore, O God, tabang kami, Ginoo, nga bisa natapos ang amuang ceremony, dili diri mahuman, dili diri matapos among paghinumdom. But that we will be hopeful and we will declare this message through our lives and through our words. Once again, Ginoo, salamat sa imong pagpanalangin kanamo. This we pray in Jesus' name. Amen. This time, let us prepare our tithes, our offerings, our pledges. Let's give joyfully unto the Lord. Kita nito sa ating Diyos, tanang katawan, mag-aawit magsindi, yan Diyos na Ginoo, kay siya ka nato kita iyan. Ayaw kita nito sa ating Diyos, tanang katawan, mag-aawit magsindi, yan Diyos na Ginoo, kay siya ka nato kita iyan. At pagkakang sa tempo niya, o ba ng pagdating, dahil ang Diyos ay maayos siya, pasalamatan ang ngalan niya. At pagkakang sa tempo niya, o ba ng pagdating, dahil ang Diyos ay maayos siya, pasalamatan ang ngalan niya. At pagkakang sa tempo niya, o ba ng pagdating, dahil ang Diyos ay maayos siya, pasalamatan ang ngalan niya. At pagkakang sa tempo niya, o ba ng pagdating, dahil ang Diyos ay maayos siya, pasalamatan ang ngalan niya. Pasalamatan ang ngalan niya. Pasalamatan ang ngalan niya. Let us pray. Our Jehovah Jireh, O Lord, our provider, salamat kaayo, O Diyos, sa imuhang pagkamaayo. Despite all the circumstances na giatubang sa iyong mga kaanakan, sa iyong mga sustained us by your grace. And busa, here we are, Lord,
Ginahatag namo ang amo ang ikapulo, pledges, kay kami nagasalig o Dios nga ikaw pod magabalik niini kanamo pinilo-pilo pa nga panalangin. Lord God, salamat kaayo that this amount given by your people can be used more and more for your glory diha sa pag-expand sa imong kingdom. Once again, O God, bless us and continue, Lord, to teach us how to truly give joyfully and faithfully unto you. This we pray in Jesus' name. Amen. So karon mga igsoon, let us greet one another and say, igsoon, nalipay ko nakit-an ta karon. Are you really happy, brothers and sisters, to see each other? We are glad to have you here. Naaba tay mga bag-o or mga newcomers, first-timers, naaba? Yes, naa dito. Welcome, brothers, sa The Good Shepherd Church. Welcome. Karon after sa simba atong ila-ilahon si brother after sa simba. So ayo dayon og uli, sir. And sa atong mga announcements and reminders, una is our financial report for the month of April. So kini ang atong financial report for the month of April. So we have a total collection of 217,696 pesos 0.25. So that's the total collection for April, and these are the April expenses. And the total of April expenses is 188,539 pesos and 23 centavos. And let us remember nga naa pa pud tay payable atong March mo na ang gi-forward siya sa April. So, ang April collection na 217,696.25 na apoy March nga balance nga gi-forward na 773.71. So, ang balance sa nga ato ang didakan sa atong mga expenses is 218,469.96. Less ang expenses sa April nga 188,539.23 ug katong payables sa March nga gi-forward sa April nga 29,472.89. So ang nabilin last Sunday is 457 pesos and 84 centavos. Ug naa gihapon tay payables nga gi-forward na pud sa May, that is 44,605.57. Let's still give glory to God for providing for you and providing for the church. And also, ang tanan executive committee, directors, and department directors, mag-meeting taunya after sa second service sa Coffee Fragrance. And also, this is just a recap of what happened Friday. Yeah, last Friday. Na siya video? Okay, na video. The GMVT Sports Fest.
Praise the Lord. So mo ka na, no? Ang napag-video. Napaisa ka video. But that's what happened last Friday sa GMBT Youth Sports Fest. And that was attended by 88 young people. And we encourage katong mga naadiri ang mga youth sa sunod na pod na activity sa church. I hope maka-join sab mo. And kini ang another recap video of the kids worship sa bulan sa April. So, moto ang kids worship last month, no, sa Abril, and we encourage once again katong mga bata diri karon susunod pwede niyo pabalik pagka second service, no, kay second service ra ang kids worship nato sabay sa mga adults. And this one is another announcement from GMBT, and that is the Women's Fellowship with the theme Women of Higher Heights. And that is on June 12. That is a holiday, Independence Day. So, diri na siya sa simbahan or sa Coffee Fragrance. But kay sabay man gud ni siya sa men's na leadership seminar. So, kinsa tong mas daghan mo gamit sa church. Ang katong mas gamay dito sa CF. So, I think kung GMBT women, mas daghan yun ni. So, I'm already thinking you will be the one using the church. So all the women of GMBT churches are encouraged to join this fellowship, GMBT. It's a one whole day. Ug naa siya registration fee kasi magkaon man mo, tibok adlaw pud mo diri to be announced po daw soon. Ang mga leaders lang in each department will be informed on kanus ang deadline sa registration and how much. And another thing, and the men also today will have their men's walking fellowship dito gihapon sa Azuela Cove alas 4 sa hapon. So katong wala pa try og join, I hope karon sa mga papa, sa mga husbands diha, you can go to Azuela Cove karong hapon. Pwede ninyo dalo ng inyong pamilya, no? So this is not just for the men. The men will be the one doing the fellowship. Ang inyo hapong mga pamilya, let them have their own walk also. So, kana siya, unyang hapon, alas 4 sa hapon. Dito na diretso sa Azuela ang meeting, ang assembly place. And also, our services, prayer meeting every Friday gihapon ta, alas 5 sa hapon, antod alas 7. And then we have also our Sunday services, alas 8 sa Filipino and alas 10 para sa English. O kana lang atong mga pahinumdom. Let us all stand and sing our closing song. Tumugo himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos, kanimo lamang.
tanan dungog himaya imo lamang bisan ang among kinabuhi o Dios imuha kini. And therefore kami nagasalig o God sama sa giingon sa imong pulong Lord, that same power that raised Jesus from the dead is living in us. And therefore kami nagatuo nga bisan unsang balatian imong pagaayuhon sa ngalan ni Jesus, bisan unsa nga pagbati sa lawas o God nga nagkakos ka namo to stop us in serving you, we claim in the name of Jesus that you will release us sa ngalan ni Jesus. Bisan mga pagbati Ginoo nga dili imo, oh God, thank you that you are going to release your people in the name of Jesus Christ. Oh God, I pray, whatever bondage the enemy has set, wala kini gahom over your people, because we are free, we are free, we are free indeed, in Jesus' name. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen and amen. Hallelujah, church. For the last time, let us worship the Lord. Ako siyang pasalamatan tungkol sa iyang kamaayos at atong matapusan. Kami kanimo mga pagkakas.